Hi guys! Welcome back to my channel. Again, this is Franz Glenn Freddy. So for today po, gusto ko sanang ipakita sa inyo yung mga petunia ko for this year, this season 2021. Kasi nga, akala ko hindi ako magkakaroon ng mga petunia again dito sa aming garden. Kaso lang later on, na-realize ko na parang iba pa rin talaga na meron kang petunia sa garden, lalo na kapag spring or summer season. Kasi iba talaga yung dating nila. Although marami akong itinanim na mga dahlias dito na ipapakita ko rin sa inyo in a short while. Parang ang dating ng petunia sa mga paso, lalo sa mga malalaking urn, iba pa rin. Kasi parang mas malinis silang tignan, mas pang maganda, mas pang display yung dating nila. Tapos yung kulay, talagang pwede mong gawa ng team, kumbaga. Kasi sa dahlia parang medyo lumalaki sila, tumataas sila. Tsaka hindi ganun karami yung bulaklak katulad ng bulaklak ng mga petunia. Pero itong mga petunia ko this year, may konting bago. So, ipapakita ko na sa inyo yung mga bago ko. And may mga luma pa rin, yung mga super tunya na last year ko, meron din. Pero hindi sila yung parang main highlights this year. Yung main highlights ko is yung bago ko na purple na petunia na nagiging medyo sky blue ang kulay pag nag-fade na. So ipapakita ko sa inyo in a short while. And I hope you like this video guys. And kung hindi pa po kayo nagsusubscribe sa channel ko, baka pwede pong maglambing. I-press nyo na po yung subscribe button para magkaroon pa po kayo ng mga update sa mga gardening activities ko dito sa aming garden dito sa New Zealand. And kung mahilig din po kayo sa ibang klase ng halaman, marami po ako iba't ibang klase ng halaman nandito sa aming garden. And para malaman nyo po, mag-subscribe na po kayo, konting lambing lang po. And i-hit nyo na rin po yung like button. Tapos i-browse nyo na lang po yung mga videos na meron ako sa channel. Nakalagay naman po yung mga title kung ano po yung mga pinag-uusapan dun sa mga videos na ina-upload ko dito sa YouTube. Alright guys, sana magustuhan nyo po ang video na to and ipapakita ko na po sa inyo yung aking mga petunia for 2021. Okay guys, so bago tayo pumunta sa aking mga petunia, pakita ko muna sa inyo tong aking it used to be Tulips Walkway. But now it became Dahlia Walkway na. So tinadtad ko ng mga dahlia dito sa Tulips Walkway na ginawa ko noon. For those of you who haven't watched my Tulip Walkway project before, I will put the link down below in the description section so that you'll see what was in this place before and before the dahlias. So ngayon mga dahlias po ang nakalagay dito and ito po yung mga dahlias ko and marami pa po akong collection ng mga dahlias. So these are the first ones na nagbulaklak. So yes, and I have another walkway in here, so don't worry, I have another batch of dahlias waiting to bloom in this side. Ayan po. And that's not all, I have some more dahlias in here. So as you can see guys, ayan po. So medyo marami po yung dahlia collection ko for this season kasi nga po medyo nagustuhan ko talaga yung bulaklak ng dahlia dahil maliban sa napakadami nilang variety, iba't ibang klaseng shape, different size, shape, color, eh they're so easy to grow din po. Kaya nagustuhan kong mag-alaga ng dahlia this season. So, let me show you first. Ito po yung aking petunia na bala kong pabonggahin dito sa part ng aming garden na ito. So, ayan po. Sana nagustuhan nyo po ang color combination nila. So, both of them are super tunias. So, this purple one is super tunia royal velvet. And then this one is the Super Tunya Bordeaux. So napakadali po nilang paramihin kung tutusin. May ginawa rin po akong mga cuttings ng aking mga petunia. So kung gusto niyo pong makita rin yung petunia cuttings ko, meron din po akong video about how to propagate petunia through cuttings. Napakadali po. I will put the link down below in the description section as well kung hindi nyo pa po napanood yun before. So ayan po sila. So gusto ko lang po magkaroon ng malaking ball of dahlia dito again and
Yeah. So ito nga pala yung bago ko this season kasi last year I have a purple petunia pero hindi po sila super tunya. So ito po yung totoong super tunya royal velvet. And as you can see po, medyo siya po yung nagdo-dominate compared sa super tunya bordeaux. Ginupitan ko po siya. Kasi nga kumuha rin po ako ng cuttings, and at the same time, it's good to cut your petunias kasi po it will stimulate more growth. And of course, more growth means more flowers. So ayan po yung latest ko so far. And let's go ahead in this part of our garden. So I'm just starting to plant some of them. So these are my cuttings actually from previous seasons. So can you imagine, guys, I have this is my super tunya bubble gum, and this is my super tunya silverberry. I have them for almost 2 years now, and luckily they keep surviving every winter. So every winter, akala ko they're gonna die kasi medyo malamig sa kanila yung winter dito sa New Zealand. Some of my petunias, they die during winter kasi nga below 10 degrees Celsius, they don't like the temperature anymore. Some of them, they tend to wilt by that with the temperature. Tapos ito po yung isang super tunya royal velvet ko na ayan nga po, ginawa kong cuttings, and nag-uumpisa na po siyang magbulaklak. So I just want to create a ball of dahlia here with 3 different colors. One purple, tapos isang pink, and silverberry. So, yeah, silverberry. I mean, white pinkish color. Ayan, tingnan niyo po yung kulay niya ng malapitan. Medyo pinkish siya, blush, parang ganon. So, yeah, I just want to create a ball of dahlia in a small pot like this one. And the 3 color combination, parang ang ganda po nilang tignan dyan. So, yeah, let's see, hayaan lang po muna natin sila dyan, and ipapakita ko rin po sa inyo yung result nito. Maybe after a month, bongga na ito. And going here, dito pala, meron din akong mga ano dito, mga dahlias pa. So ito po yung harapan ng aming garden, and meron din ako papakita na urn with my petunias here. So itong mga petunia ko na ito, this is called petunia pink star. So this is from last year din po. Isa lang yung nag-survive during winter, and luckily may natira. Tapos from that, nung nakita ko nag-uusbong na siya uli, gumawa ako ng mga cuttings. So I think now I have a total of 8 now. So dalawa po yung nandito, tapos yung iba nasa ibang lalagyan. So ito po yung mga dahlias ko dito. Kung nagustuhan niyo po yung aking mga dahlias, ito po yung aking dahlia Arnhem. Meron din po akong video about this one. Meron akong Arabian Night dito. Of course, meron akong Asiatic Lily. So also known as Stargazer sa Philippines. So mga double po siya. Ito white na double, which is ang ganda at ang bango po. They smell good, they have this fragrance. And this one as well is a double one. Ito rin po, mabango. All of them, they have this really good fragrance. And I have some petunias here for Christmas season, pero hindi ko pa po alam kung saan ko siya ilalagay. And I have another nice dahlia here. I was expecting it's a fully double, but I don't know what happened. Tapos po, in here, I used to put my poinsettia here during Christmas season. But this year, I decided to have some, what do you call this one? Begonias. So as you can see, guys, look at my begonias. So nice. Ayan o. So usually ang nilalagay ko dito is yung petunia as mentioned during Christmas, pero since etong mga begonia, kahit as you can see, wala siyang direct sunlight, but ayan, bonggang-bongga pa rin at namumulaklak talaga ng Contolos Los Santos, kumbaga, di ba? Kaya nagustuhan ko po siyang ilagay diyan. Tapos hindi ko pala na-mention, baka napansin niyo to. Meron akong Callia lilies dito. Yellow siya, tapos yung isa orange. Tapos meron pa po akong iba't ibang klase ng Callia lilies dito. Pasensya na po sa mga kalat dito kasi para sana to dun sa project namin doon. Gagawa kami ng malaking deck doon para pag may mga bisita kami, doon kami tatambay. Tapos lalagyan ko sana ng mga
planter na to. Tapos tataniman ko ng maraming petunia. So abangan nyo po yun pag natapos po yung project namin doon. Anyway, so going back here, ito po meron na naman po ako mga iba't ibang kulay ng mga calea lilies dito. So ito pong isa, ito po yung tinatawag nilang sweet poppy. Or, no, sa pink poppy pala. Ayan. So, ang ganda rin po ng kulay niya. Actually, parang medyo red ang kulay niya. And expect ko medyo pink siya. Tapos, iba't ibang klase rin po ng mga calea lilies ang nandito. So, abangan nyo po, merong purple dyan, merong medyo white na pink, something like that. Tapos, ayan po, ang gaganda ng aking mga, ang tag dito, aking mga dahlia. Ay, may gagamba. May gagamba. Oh my god, there's a spider. Sorry guys. Kung nagulat kayo, if I scared you, sorry, I was scared as well because there's a spider here. But look at that guys. See? Look at that flower. It's so big. So this is my Dahlia Ripsiti, if in case you're wondering what's the name of this one. And just to show you also, I have this blue cornflower in here. So if you guys remember, I did a seed sowing project. So this is one of them. So here's the result guys. Ayan na po yung aking mga cornflower. They're starting to show me those flowers now. And there's some more to come. So it's just early, it's still early. Ito po yung mga tinanim kong mga dahlias din from seed. And this is I'll just move it later on. And this is from my last year as well guys. So this is my Calibrachoa or Super Bells Holy Moly or Holy Cow, I forgot. Anyway, just check na lang po sa internet, nakalimutan ko yung pangalan to. Parang Holy Moly yata siya, more likely. So look at them guys. They survived the winter as well, which is so surprising. I thought they're going to die because most of my Calibrachoa or Super Bells died as well. And actually I have one here, I forgot to show you. So pinsan po, this is the cousin of petunia. So I have this one. Yellow naman siya. Tapos meron ako ditong maliit na parang fuchsia with black and yellow center. Tapos ito po yung aking mga petunia. So ito po yung sinasabi ko sa inyo. So purple siya. Purple siya kapag bagong bulaklak. Tapos nagiging parang light purple na nagiging pink. Tapos pag nalalanta na siya, parang nagiging sky blue na siya. Look at that guys. So parang tatlo ang kulay. Tapos dinagdagan ko pa ng super tunya pink star. So apat na yung kulay dyan. So look at that. Look at that color combination. Kasi nga for this Christmas, I'm planning to have a purple color concept here in our garden. So, not just actually in our garden, but also with our Christmas tree. So, yeah. And here's another one in here. Kasi parang na-realize ko in this urn, instead of having dahlias, I think it's much better to have petunias in here. Because petunias are like more structured looking compared to dahlias. So, pakita ko po sa inyo kung ano yung dahlias nandito. So yun po yung dahlias na nandito. Pakita ko lang siya. So andito na po siya. So that dahlia is called firepot dahlia. It's also looking stunning. Look at the color, orange with yellow center, and it looks like fire actually in person, as you can see. Even in camera, I think it's giving you the real color of this one. It's bright orange with yellow center. So ayan po siya. And daan po tayo ulit sa aking dahlia walkway now. And one of my latest bloom as well. So ayan po. So, ayan po, I'm waiting for this one to grow, maybe a month and a half, then I will have another ball of dahlia dito. So, ayan po ang aking mga latest. Tapos, ito po yung mga cuttings ko ng aking Super Tunya bubblegum, and Super Tunya silverberry, and some more cuttings of my dahlias in here. By the way, pakita ko na rin po, I'm so amazed with this one. This is my dahlia seed, cafe au lait seed. You don't get this kind of result all the time when you're planting dahlia from seeds. Kasi po yung mga dahlia, usually kinakat nyo po yun from tubers.
Kasi yung mga buto hindi po siya magiging exact copy ng mother plant. And eto po, meron na lang po akong mga kalya-lili na nandito, nakatulad din po nan sa harapan. Tapos eto na po, iba't ibang klaseng kulay ng aking kalya lilies. Ayan po, nag-uumpisa na po silang magbulaklak. Inaantay ko lang po yung flower nila. Tapos ayan po, may mga cuttings po ako ng kuno ng mga halaman dito. May mga cornflower pa rin po ako na hindi ko na itanim dahil hindi ko na alam kung saan ko sila ilalagay. Tapos eto yung napakasipag kong mamulaklak na bidens. So ginawan ko rin po ng cuttings. Luckily, ang bilis din nilang mag-survive. Ayan, gumawa ako ng cuttings ng bidens. Ayan po, namumulaklak na rin po. Meron na rin siyang bud. So ayan yung yellow, tapos ito yung mga orange. Ito nagbubulaklak na rin. So ito yung orange bidens ko. Ayan po. Kasi ito, gagawa na naman ako ng mga cuttings ng aking petunia ng pink star. Kasi ang ganda talaga ng pink star. They are doing well, really. Tapos here are my dahlia from seeds, from MacGregor seeds. And ang ganda rin po nila, maliliit sila. Small flowers, but look at this one. I love this one. I like the color of this one. Look at that. Yeah. And what else? I think I still have some more in here at the back of our house. So, some begonias din po in here. And sorry, it's a bit looking messy here at the back of our house kasi nga po ito yung composting site ko dito, and I'm not sure if I'm going to plant some dahlias here or not. And pakita ko lang po sa inyo aking little Kaya Lily farm in here. So ayan po, namumulaklak na rin po sila, mainly yung mga orange. Ang tawag sa kanila is Lady Marmalade. And in fairness po sa mga Kaya Lilies, napakaganda po nilang ilagay sa garden kasi ang haba rin po ng kanilang life. I think pati base life nila, matagal din yung base life nila. So, lalo na ganyan nakatanim sila. So, iba't ibang klase po yung mga tinanim ko dito. Meron pong orange, tapos merong yellow. Nandun po yung yellow. Tapos meron din akong fuchsia. Inaantay ko na lang yung fuchsia na mamulaklak. Tapos, ano pa ba yung meron ako dito? Meron din akong orange pa na isa. Tapos parang mamula-mulang something. Anyway, so apat na color combination po yung nandyan. Tapos, ito po yung ginawa kong tropical garden concept. Alam niyo na po yung itsura nito before. And if you haven't watched that video, guys, by the way, I'll put the link also down below about how I created this tropical garden concept in here. It's much worse compared to what it was before. Kasi nga po, tinambakan ko ng mga pots in here. So, these pots are everywhere. So, ngayon, medyo organized na po siya, and I planted some tropical looking plants in here such as this one, itong parang gabe, it's like a taro plant, and then some more begonias in here. And nakakatuwa po itong mga begonias na ito because they enjoy shade. So, kung gusto nyo po ng mga halaman na namumulaklak kahit hindi naaarawan ng direct sunlight, begonia, this is what I will recommend. So this is what they call non-stop begonias. So iba't ibang halaman po yan andyan. Meron akong ferns, tapos impatiens, and of course yung aking mga bromeliads. And may banana, there's a banana there, and some lilies as well. These are my lilies from last year. And if you're wondering what is this one, this is a Japanese maple. And some more dahlias in here, dahlias from seeds actually. So yeah, just to show you guys. And mga geranium ko po, itong mga to, iba't ibang kulay ng mga geranium. Kung gusto niyo pong malaman kung anong klaseng mga halaman po sila, so mga geraniums po sila. Tapos mga gladiolus ko, hindi pa po namumulaklak, waiting pa rin po. And some more dahlias down here and some gladiolus. Yung iba namumulaklak na, nakikita ko, may mga buds na po. Katulad niyan, may yellow dyan. And another one here. So, yun po. Tapos ito yung mga inililipat ko po, yung iba kong mga halaman na galing dun sa lugar ng pagtatayuan ng aming deck. Kasi nga po, ayun nga yung plan namin. Kaso lang, baka hindi na mangyari this year kasi magpapasko na. Walang gustong magtrabaho during Christmas dito po sa New Zealand. And yeah, some more begonias in here. Some wax begonia. So, gusto ko pong gumawa ng mga Christmas feel dito sa aming lugar dahil magi-Christmas na nga po. And ayan.
So, yun lang po guys. So, sana po nagustuhan niyo po yung update about our garden and supposedly petunias in general. Pero bigyan ko na po kayo ng update tungkol sa sa aming garden. Kasi nga, baka maging interested na rin po kayo sa aking mga dahlias kung petunia lang po ang inyong hinahanap. Katulad ko, naging flexible po ako. Look at this one. Ito po yung tinatawag nilang cafe au lait. So it's like the queen of all dahlias. Napaka-popular po nito. Ang laki din po niya compared sa kamay ko. Mas malaki pa sa kamay ko. So ayan po yung mga popular varieties ng mga dahlias. And ayan po, maganda rin po silang ilagay na pang table cutting flowers. So ayan po guys, sana nagustuhan niyo po itong aking petunia update. And ayun nga po, kung nagustuhan niyo po, sana press niyo naman po yung like button para ma-recommend din po ni YouTube yung aking video sa mga tao na mahilig din po sa petunia or sa mga gardening in general. And also, kung na-enjoy niyo rin po at kung gusto niyo pa pong makapanood ng mga update sa aking channel, hit nyo na rin po yung subscribe button para po mapanood nyo pa po yung iba kong mga tips tsaka yung ibang update ko po when it comes to gardening and mainly so far about dahlias and my petunias. Alright guys, thank you very much again for watching this video. I hope you enjoyed it. And if you have any comments or suggestions or anything that you would like me to blog about my channel or about certain plants, just let me know and I will reply and let's see kung ano po yung pwede nating magawa. Okay guys, maraming salamat po and I will see you again on my next one. Bye!